Yan, praise God, purihin po ang Panginoon. Salamat po doon sa isang natatanging bilang na yon na handog ng ating mga kabataan na makikita natin sa kanilang murang gulang ay alam na rin po nila na mag-alay ng o maghandog ng papuri sa Panginoon, paglingkuran ng Panginoon sa mga talento na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Kaya imagine niyo po, itong mga kabataang ito later on, lumalaki sila sa gawain ng Panginoon. Sila na din po ang makikita natin na magli-lead later on sa susunod na generation. Kaya maigi po talaga ng ating mga kabataan, dinadala po natin sa gawain ng Panginoon, sinasanay, at ang Panginoon po ang patuloy na huhubog sa kanila upang sila po ang mga, sabi nga ay mga next na Joshua generation. Yung mga susunod na henerasyon, marami na po tayong mga kabataan na gagamitin ng Panginoon para manguna sa kanyang gawain. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nagagalak po ba kayo na tayong lahat ay sama-samang naglilingkod sa Diyos? Amen. Purihin po ang Panginoon sapagkat yan po ang kalooban ng Diyos. Ang kagalakan po ng bawat isa sa atin na maglingkod ay tunay nga po na may hatid na pagpapala. Kaya wag po tayong mapagod na paglingkuran ng ating Diyos. May pangako ang Panginoon. Kapag tayo po ay inuuna natin siya sa ating buhay, pinaglilingkuran natin siya, ang pangako ng Panginoon ay tunay nga pong sagana. Ang sabi nga po niya sa Exodus chapter 23, verses 25 and 26, kung kayo po ay may Bible, wala po yan sa screen. Ang sabi po ng Exodus 23, 25 hanggang 26, sabi niya, akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayon, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Wow! Ang sekreto pala ng mahabang buhay, ang sekreto ng mga provisions, ang sekreto ng protection ay paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Ang sabi dito, akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayon, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin. At ang ibinibigay ng Diyos, naniniwala ako, hindi lamang po inumin at pagkain lang alam ko na nararanasan yung pinagkakaloob ng Diyos dahil po sa inyong paglilingkod. Amen po ba? Kanina nagpatotoo si Brother Felix, yung biyaya ng Panginoon sa trabaho. Kumbaga, binibigay ng Panginoon yung mga pangangailangan, hindi lang para matagpo yung iinumin at kakainin. Yung iba pang mga pangangailangan para po sa ikabubuti ng ating buhay, bunga ng paglilingkod, bunga ng ating pagsunod, hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen? Kaya even yung verse 26, ang pangako ng Panginoon, ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Gusto niyo po ng mahabang buhay? Serve God. Kasi ang paglilingkod pala ayon sa Panginoon ay source ng long life. Kaya kung gusto po natin ng mahabang buhay, paglingkuran po natin ang Panginoon ng lubos. Amen? Unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi napapagod ang Diyos na pagpalain tayo. Hindi napapagod ang Diyos na patawarin tayo. Ibuhos ang kanyang pagpapala. Ang tugon din po natin bilang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Sama-sama nating laging paglingkuran ng Diyos sapagkat ito ang marapat po nating gawin. Amen po ba? Amen. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon pong oras na ito, hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Lucas chapter 10. Ang babasahin po natin ay verses 38 hanggang 42. Ang marami sa inyo ay familiar na sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Ngunit ngayon pong umaga ay ang bibigyan po natin ng pansin. Sino po sa inyo dito ang meron pong nag-exist na Bible study sa inyong bahay? Mismo sa inyong bahay, meron kayong family Bible study. Meron po ba na nagaganap na Bible study sa bahay? Okay, wala.
Ngayon po umaga ay ito po yung ating bibigyan ng pansin sa salita ng Panginoon, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng home Bible study. At minsan na nagiging problema po natin ay yung takot. Dahil parang ang idea natin, siguro iniisip nyo, gusto ko kaya lang hindi ko magawa. Wala akong kakayanan, wala akong sapat na kaalaman. Pero ngayon po, ang gagawin po natin ay sa umaga, bibigyan po natin ng pansin itong katotohanan. Ano ang benefit kapag ang ating tahanan ay ginawa po natin na lugar para po sa home Bible study. At mamayang hapon, para po sa ating family day, ay magkakaroon tayo ng maliit na workshop kung paano natin isasagawa ito para po masimulan ang home Bible study. Kaya kung kayo po'y meron ng Biblia sa inyong harapan, ay hilingin ko po kayo na buksan ang inyong Bible sa Lucas chapter 10 verses 38 hanggang 42. At aanyayahan ko po kayo na muling magsitayo, sama-sama nating bigyan ng paggalang ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasahin po natin ito ng malakas, ng sabay-sabay. Amen. Say amen kung nandiyan na po kayo sa inyong mga Bible, and at the same time, pwede po kayo sumabay sa pagbasa sa screen. Handa na po sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Amen. Sige po, sabay-sabay nating basahin with excitement. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Tayo po'y dumulog muli sa Panginoon sa panalangin. Hallelujah. Yes, O God, pinupuri ka namin, O Diyos. Diyos na mapagmahal, salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Patuloy mo pa pong ipakilala ang iyong sarili, O Diyos, sa bawat isa sa amin habang patuloy kami na sama-sama na naglilingkod sa iyo. Patuloy mong ipahayag ang iyong mabuting kalooban sa pamamagitan ng iyong salita at makilala namin, O Diyos, ang iyong mga kilos, mga gawa, hindi ayon sa aming kaisipan sapagkat sinabi mo, ang iyong isipan ay hindi namin isipan, ang iyong gawa ay hindi namin gawa. Kaya sa oras pong ito, O Diyos, hayaan mo na ang iyong kalooban, ang iyong kaparaanan, ang siyang patuloy na mahayag at ito po yung aming gamiting pamantayan sa aming pamumuhay, lalong-lalo na may kinalaman sa patuloy naming pag-unlad sa buhay pananampalataya. Salamat po sa iyong buhay at makapangyarihang salita na patuloy, O Diyos, na nagbabago ng aming mga buhay, nagbibigay ng katatagan sa aming mga pananampalataya. At tunay nga po, nagpapasalamat kami sapagkat ayon sa iyong salita, sinabi mo po na ang nananatili sa iyong aral, sumusunod sa iyong utos, ay mayroong mapayapang buhay. At ang taong iyon ay hindi maibubuwal. Kaya salamat, O Diyos. Minsan pa, O God, igawad mo ang iyong banal na basbas sa iyong mga anak na naririto, na ikaw ay pinupuri, sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran sapagkat ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari na aming pinararangalan. Sa iyo po ang kapurihan, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Makakapuna po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Bakit kailangan na magkaroon tayo ng home Bible study? Napakahalaga po ng pagkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya lang minsan, ang nagiging problema nga po natin ay tayo mismo, yun ang fear natin. Parang hindi natin alam kung paano. Kaya tayo po, meron nga tayong ginagawa ng mga paghahanda, meron tayong ginagawa ng mga pagsasanay
sapagkat nais po natin na bawat isa sa atin ay talagang maihanda ng Panginoon. And at the same time, maging kabahagi tayo sa paglago ng buhay pananampalataya, hindi lang individually, kundi maging ng ating buong sambahayan. Kaya ngayong umaga, yan po yung ating bibigyan ng pansin. Bilang isang church, lalo na ang ating ginugol ngayon, ang ating team is Advancing God's Glorious Kingdom. Nais natin na maging hindi lamang tayo, kundi yung ating buong pamilya ay talagang maalam sa salita ng Panginoon at gagamitin din ng Panginoon para sa pag-advance ng kanyang kaharian. Kaya dito po sa pag-aaral natin, yun po yung ating bibigyan ng pansin. Bakit mahalaga na bilang nananampalataya sa Panginoon at kung kayo man ay ilan pa lang kayong nananampalataya sa pamilya, kung nais ninyo na ang inyong buong pamilya ay madala sa Panginoon, magagawa po natin ito sa pamamagitan po ng pagkukondak ng sariling home Bible study. Ngunit ang tanong ay paano nga po natin ito gagawin? So ngayon po, bago po tayo pumunta doon sa benefits, kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon sa bahay na pampamilya ang konsepto, ay tingnan po muna natin itong yugto, itong bahagi ng banal na kasulatan na kung saan atin pong binasa. At makikita po natin dito mismo ang ating Panginoon, kasama yung kanyang mga alagad, na sabi, sila po ay naglalakbay sa mga bayan-bayan, sa mga nayon. Ano ang purpose? Hindi para makikain lang. Ang purpose ng Panginoon kaya sila naglalakbay, nagpupunta sa mga bayan-bayan, sa mga nayon, sapagkat alam ko, ang pangunahing purpose ng Panginoon kasama yung mga alagad ay upang magkaroon ng paghahayag ng salita ng Panginoon. At yun na nga po ang nakita natin dito. Kasama ng Panginoon ng mga alagad, pumasok sila sa tahanan ni Marta at sabi si Marta ay may kapatid na Maria ang pangalan. Kumbaga sa ating panahon ay nagko-conduct ang Panginoon ng home Bible study. At nakita natin na pumasok po sila sa tahanan ng magkapatid na ito. At dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, gusto ko pong makita natin ang magandang bunga kapag pinapasok natin ang salita ng Diyos sa ating mga tahanan. Kasi dito po nakita natin na nung pumasok po ang Panginoon doon sa tahanan nila Marta, magkaiba po yung naging pagkilos nitong magkapatid. Alam natin itong kwento na ito, pero maganda na balikan natin. Sabi po, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, si Maria po ay agad na tumungo sa paanan ng ating Panginoong Hesus at inihanda ang kanyang puso para sa pakikinig sa salita ng Panginoon, na kung titingnan po natin, ito po yung attitude ng pagsamba ni Maria sa ating Panginoon. Samantalang si Marta naman po, ay alam natin na ang ginawa po niya, pagdating ng Panginoong Hesus, ay excited din siya, kaya dumiretso po siya sa kusina at naghanda naman po ng kanilang mga kakainin. Pero maganda po dito kay Mary, pinapakita sa atin yung kakaibang attitude ni Mary, yung attitude of worship, na nung dumating ang ating Panginoong Hesus, inihanda agad niya ang kanyang sarili para makinig sa ating Panginoon. At kung mapapansin niyo po, ito po yung isang katangian na mayroon si Mary na hindi na po nawawala. In fact, sa pagkakabanggit ng pangalan ni Mary, every time na naroroon ng Panginoon, 3 times binanggit na si Mary po ay nasa paanan ng Panginoon. Na ang ibig sabihin po, ito pong kalagayan na ito na pinipili ni Maria na nandun siya sa paanan ng Panginoon, ito po ay yung pagpapakita ng attitude ng pagsamba. Makikita po natin dito sa verse 39 ng binasa nating passage sa Lucas chapter 10 verse 39, ang sabi po ng Bible, ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Then, ano po ang dinescribe kay Maria? Sabi, naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. So, yun po yung nakita natin na ginawa ni Maria.
again sa John chapter 11 verse 32, makikita na naman natin na si Maria nung dumating ang ating Panginoong Jesus para makiramay sa kanilang pagdalamhati sapagkat namatay na si Lazaro na kanilang kapatid. Again, makikita natin si Maria nasaan? Nasa paanan ng Panginoon. Ang sabi ng verse 32, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. So again, nandun na naman siya sa paanan ng ating Panginoon. Sa John chapter 12 verse 3, makikita uli natin si Maria nandun sa paborito niyang lugar. Walang iba kundi ang paanan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po, and this time, binuhusan niya ng napakamahal na pabango ang ating Panginoon na talagang nagpapakita ng kanyang pagsamba, ng kanyang pagpaparangal sa ating Panginoon. Kaya sabi po dito ng verse 3, kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo. 1 libra. At ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Hindi lamang 10 ml na pabango, kundi 1 litro. Dami. At ibinuhos sa paanan ng Panginoon at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Now, makikita natin na itong si Maria, every time na kasama niya ang Panginoon, ang kasiyahan niya ay naroroon siya lagi sa paanan ng ating Panginoon. At yan po ang nangyayari, mga kapatid, kapag katulad ni Maria, ang bawat isa sa atin, we spend time with the Word of God, in prayer, in worship. Yun din po yung nagiging automatic na response natin every time na tayo ay lalapit sa Panginoon. Ang lagi nating makikita na pinakamainam na lugar ay yung paanan ng Panginoon. At tayo ay naroroon na naghahayag ng attitude ng pagsamba. At ito po yung magandang makita natin. At ito'y nadidevelop as we commune with God through His Word, through worship, through prayer. Yan po yung nangyari kay Maria. On the other hand, si Martha naman po, na alam naman natin na, yun nga, nung dumating ang Panginoong Jesus, ang kasiyahan po niya ay bigyan ng paglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan ng gawa ng kanyang kamay. Magkaiba yung dalawa. Si Martha, ang kanyang response sa presence ng Panginoon is to serve the Lord through her hands, through the work of her hands. Si Maria naman po, ang kasiyahan niya is to be with the Lord. Yung kanyang heart, gusto niya na laging nandoon sa presensya ng Panginoon. Kaya lang dito sa pagkakataong ito, si Martha po, dahil nga mas pinili niya na paglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan ng gawa ng kanyang mga kamay, naging aligaga siya to the point na nag-complain na siya sa Panginoon, at hindi lang basta complain, parang kung titingnan pa natin, somehow ay parang inaccuse pa niya ang Panginoon na parang, kasi ang sabi ni Maria, Panginoon, wala bang anuman sa iyo? Wala bang anuman sa iyo na nahihirapan ako dito, napapagod ako dito, samantalang ang aking kapatid ay nandyan lang sa paanan mo. Para bang ang idea niya, hindi mahalaga yung ginagawa ni Maria, kaya patulungin naman sa kanya. Pero ano sabi ng Panginoon? Makikita natin dito na ang Panginoon ay isang parang gentle rebuke, isang pagsaway, pero pagsaway ng mayroong pagtuturo, may pagmamahal. Ano sabi niya kay Martha? Sa verse 41 and 42, ngunit sinagot siya ng Panginoon, Martha, Martha, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kung titingnan po natin, ang problema ni Martha ay hindi po dahil sobrang dami ng kanyang ginagawa. Hindi naman talaga yon ang problema.
Ang talagang problema ni Martha ay hinayaan niya na yung kanyang mga ginagawa ay makadistract sa kanyang kaugnayan sa ating Panginoon. She allowed her works para ilayo siya sa presensya ng Panginoon. At minsan, itong kalagayan po natin na sa dami ng ating mga ginagawa, mas pagka-oras na ng pag-aaral ng salita ng Panginoon o para sa mga gawain ng Panginoon, minsan katulad tayo ni Martha na mas gugustuhin natin gumawa ng gumawa at hindi natin maiwanan yung ating ginagawa. Pero iniisip natin, yun ay para din naman sa Panginoon. Pero dito po, makikita natin na Martha was distracted sa pamamagitan ng kanya pong mga gawain. Now, isa po magandang paalaala ito sa atin, mga kapatid. Pinapaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon na itong maraming mga distractions na ito, kapag ka hindi natin nakita kung kailan ito pwedeng ibaba, kung kailan ito pwedeng bitawan at maglaan tayo ng oras para sa Panginoon, hindi lang tayo, kundi kasama yung ating pamilya na nag-aaral ng salita ng Panginoon, we could end up like Martha, na abalang-abala sa maraming mga bagay, pero sabi ng Panginoon, hindi niya pinili yung higit na mabuti, kaya wala ito sa kanya. Samantalang si Maria, pinili ni Maria yung pinakamabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So, let this be a reminder to all of us, tayo na mga mananampalataya, maging careful tayo sa mga distractions ng kaaway na inilalagay sa ating mga kamay na pwedeng magtulak sa atin para maging busy sa maraming mga bagay na unti-unti ay pwedeng maglayo sa atin sa kalooban ng Panginoon upang lalo pa natin siyang makilala sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Ngunit dito makikita natin yung malaking difference ng magkapatid. Si Maria po, andun agad ang kanyang puso para makinig sa aral ng ating Panginoon. Samantalang si Martha, naging abala sa mga gawain. Now, hindi po, mga kapatid, hindi po nais ng Panginoon na ang ating kaabalahan, ang umagaw ng panahon na dapat sana ay para sa Kanya. Hindi rin po naman kalooban ng Panginoon na buong panahon naman natin at wala nang gawa, nandun lang tayo sa paanan ng Panginoon. Hindi naman po yun kalooban ng Panginoon. Ang kalooban po ng Diyos ay balanse. Nais ng Panginoon na meron tayong oras para sa Kanya at meron din tayong oras para sa paggawa ng ating mga kamay. At ang maganda naman po nito, mga kapatid, dahil nga ni-rebuke ng Panginoon si Martha, sabi niya, Martha, naliligalig ka sa maraming mga bagay. At si Martha po, dahil siya po naman ay tunay na mananampalataya, pinakinggan niya po ang rebuke ng ating Panginoon. Kaya later on, makikita po natin na si Martha po, again, ginagawa niya yung alam niya kung ano yung alam niyang pinakamabuti niyang magagawa para sa Panginoon. Pero this time, ginawa niya na po ito without any complaint. Kasi nung una, makikita natin na, kumbaga, dahil doon sa kanyang ginagawa, nakita niya parang pagod na pagod siya, walang tumutulong sa kanya, so nag-complain siya sa Panginoon. Pero nung nirebuke siya ng Panginoon, again, makikita na naman natin siya na nasa isang lugar uli and doing the same thing. But this time, ginawa niya ito na wala na pong anumang complaint. Makikita po natin sa aklat ng Juan, makikita po natin sa chapter 12, verses 1 and 2, ang sabi po dito, makikita natin kung nasan uli si Martha, sabi, 6 na araw bago magpaskwa,
Si Jesus ay dumating sa Betania again, sa the same location, sa bahay nila Marta. At this time, binuhay na po ng Panginoon si Lazaro, kaya meron pong maraming mga bisita. And verse 2, sabi, ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Maria at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Now, dito sa Tagalog, hindi binanggit yung pangalan ni Marta. Pero sa NIV, ang sabi po ng verse 2, makikita natin, here, a dinner was given in Jesus' honor, and Martha served. Naglingkod uli siya, doing the same thing, katulad nung unang pagdating ng Panginoon sa kanilang tahanan, pero this time without any complaint. Ano ang ibig sabihin po nito? Natutunan na ni Martha na gawin yung pinakamabuting alam niyang magagawa para sa Panginoon, at ginawa niya ito na desisyon ng kanyang puso na gagawin niya ito, isang desisyon na hindi niya kailangang i-overwork ang kanyang sarili, at pag nakita niya yung iba na walang ginagawa, ay mag-complain siya. So dito po, makikita natin kay Martha na natutunan niya yung lesson na itinuturo ng Panginoon. Nakita niya po yung aral ng Panginoon na sinasabi sa kanya na yung kanyang ginagawa, hindi naman siya inutusan ng Panginoon dito. Hindi inutos dito ng Panginoon. Sarili niyang decision na magpakaabala siya sa maraming mga bagay. At alam naman ng Panginoon na mabuti yon. Kaya lang, dahil nga nung una, ginawa niya ito na parang ito yung nag-distract sa kanya, at dahil na-distract siya, anong ginawa niya? Nasilip niya na parang walang ginagawa si Maria, kaya sinita niya ang kanyang kapatid at pinadaan pa niya ito sa Panginoon. Pero salamat nga po sa Panginoon dahil sa kanyang pakikinig sa aral ng Panginoon, ang kanyang paglilingkod ay naitama na ng Panginoon. Kaya ano po nangyari? Dito po ay nakita na natin siya na naglilingkod pero hindi na ligalig, hindi na abalang-abala, kundi naglilingkod ng may kagalakan, pinaglilingkuran ng Panginoon, pinaglilingkuran ng kasama ng Panginoon at ang mga bisita ng kanyang kapatid. Ginagawa niya ito bilang bahagi ng kanyang pagsamba sa Panginoon. Ang nais po ng Diyos sa bawat isa sa atin ay maglingkod na hindi lamang katulad ni Maria na laging nasa paanan ng Panginoon. Gusto din ng Panginoon na naglilingkod tayo katulad din po ni Martha, na ang ating gawa ng kamay at ang ating mga puso ay parehong para sa Panginoon. Kaya napakahalaga po na makita natin, kasi minsan pag nakita po natin na ang paglilingkod sa Panginoon ay yung may kinalaman lamang sa mga activity, yung mga ginagawa natin ng ating kamay, na para bang yun lang ang nakikita natin paglilingkod at parang walang halaga yung pakikinig sa instruction ng Panginoon kung ano yung tinuturo niya sa atin through His Word, yun yung magiging imbalance tayo. Yun ang dahilan kung bakit makikita natin na dahil si Martha, ang naging problema niya, hindi niya napapakinggan ang instruction ng Panginoon. So yung paglilingkod niya, ang nakikita niya ay naging epekto nito, parang ang iba ay hindi naglilingkod sa tingin niya at yung uri lang ng paglilingkod ang nakikita niya. Para bang dahil doon sa kanyang sobrang gawa, ang pakiramdam niya, mas magaling siya sa iba, kaya ganun ang tingin niya kay Maria. Pero bakit siya sinita ng Panginoon? Kasi nga,
nakalimutan niyang makinig sa Panginoon para gawin yung ipinagagawa ng Panginoon. Instead, ang ginagawa niya, ito ang gusto kong gawin para sa iyo, Panginoon, ito ang gusto kong gawin. Yung sarili niya. Samantalang hindi naman siya inutusan ng Panginoon. Pero minsan, we have to listen to the Lord. Lord, ano po ba ang ipinagagawa mo sa akin? Para yung gawa ng ating kamay is ayon doon sa ipinagagawa ng Panginoon. Samantalang si Martha, ito yung gusto niyang gawin, at nung yung ginagawa niya ay napagod na siya, yun ang palatandaan na yung ginagawa natin. Yung ating puso, malayo sa Panginoon, pero ang ginagawa natin para sa Panginoon, ang isip natin. Pero ang resulta nito ay katulad nung kay Martha. Ang feeling mo, may ginagawa ka, pero yung iba, nakikita mo na parang walang ginagawa. Parang nagiging makasarili ka. At ito yung pinakita dito ng ginawa ni Martha. Kaya ang nais po ng Panginoon sa atin is pareho. Dapat pakinggan natin ang tinig ng Panginoon, pakinggan natin yung kanyang instruction, at yung gawa ng ating kamay is ayon sa sinasabi ng Panginoon sa atin. At kapag ka gano'n ang uri ng ating paglilingkod, hindi ka mapapagod. Amen po ba? Hindi ka mapapagod kasi ginagawa mo yon ayon sa sinabi ng Panginoon. Pero kapag ang paglilingkod na ginagawa mo ay katulad ng paglilingkod ni Martha na ayon lang sa gusto mo, makakaramdam ka ng pagod. Bakit? Kasi it's flesh. Yung sarili mo lamang. Kaya gusto ng Panginoon na balanse. At ngayong umaga, yun po yung gusto nating idagdag sa ating buhay. Yun po yung nais kong isuggest sa inyo bilang church na yes, meron tayong mga personal devotion, meron tayong marami mga ginagawa na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero this time, ang nakita ko po ay, di ba meron po tayong ginagawa po na ating prayer and fasting every Wednesday. Tapos meron din po tayong ginagawa na prayer habit every Wednesday. Nakita ko po na katulad ni Maria, ay maglaan din po tayo ng isang araw na tayong lahat ay uupo sa paanan ng Panginoon. Na katulad ni Martha, iiwanan natin dapat yung anumang ating mga ginagawa at maging Maria tayo for that day na ang ating buong pamilya ay nandun sa paanan ng Panginoon nag-aaral ng kanyang salita. Upang sa ganon, bawat isa sa atin ay sama-sama na maging katulad ni Maria na lumalalim ang puso para sa Panginoon. Ito po ay nakikita ko na pwede po nating gawin at gagawin po natin ito as a family. Pwede po natin itong gawin na sa pamamagitan po na isang paraan na mamaya po sa hapon, i-describe ko po or magkakaroon tayo ng maikling workshop paano natin ito gagawin. Pero kapag ito po ay sinubukan natin gawin sa ating pamilya, marami pong mga benepisyo ang ma-experience natin. At sasabihin ko po sa inyo, yung fear ng bawat isa sa inyo na siguro sinasabi ninyo, ay, kaya hindi nyo mai-handle dahil hindi nyo alam ang gagawin, dito po ay makikita natin na pwede pala. Actually, ganun ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga ang sabi, nung pumasok ang Panginoon sa bayan na yon kasama yung mga alagad, kasi sinanay niya yung mga alagad. Kaya later on, nung wala na ang Panginoon, sino nagpatuloy ng gawain ng Panginoon? Yung mga alagad. So, ganun din po sa atin. Imagine niyo po, na kung bawat pamilya natin ay may kanya-kanya pong mga Bible study na ginagawa sa bahay. Ano po ang benepisyo nito? Marami po. Later on, makikita natin. Pero, ito nga po ang aking sinasuggest. Kung okay sa inyo yung Wednesday, magsaset kayo ng oras, maging mga Maria tayo every Wednesday, that we will be with the Lord sa kanyang paanan, sama-sama mag-aaral ng kanyang salita, habang nagfa-fasting, habang nagpipray, pansamantalang
bibitawan ang mga gadget, ang mga cellphone, ang mga labahin, o yung mga paboritong mga telenovela, pansamantalang ititigil, para nandoon sa paanan ng Panginoon at sama-sama buong pamilya, nag-aaral ng kanyang salita. Okay po ba yon? Pwede po ba yon? Siguro ang magiging problema ng iba ay, Pastor, hindi sabay-sabay yung schedule namin, hindi kami makukumpleto ng Wednesday. Yun ang normal na nagiging problema, lalo na dito sa Manila, di ba? Kasi may iba-ibang mga oras, may mga iba-ibang pinanggagalingan, yung labas sa trabaho, hindi pare-pareho. Well, kung hindi man po magtama ng Wednesday, pero I suggest get a specific day kayo ng buong pamilya na mayroong pag-aaral, sama-samang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi nga po, kung titingnan natin, tingnan nyo yung naging bunga ng pumasok ang salita ng Diyos sa tahanan nila Maria. Kita natin na si Maria, andun yung kanyang puso na sumasamba. Si Marta, nung una, ang kanyang isipan, iba ang kanyang uri ng paglilingkod, pero later on, dahil natuto mula sa Panginoon, naiayon niya yung kanyang buhay ayon sa tamang paglilingkod na nais ng Panginoon na kanyang gawin. So ganun din po mga kapatid, ang pwedeng mangyari sa ating mga tahanan, sa bawat isa sa atin, kapag pinili natin na magkaroon ng ganitong gawain sa ating mga kani-kanyang mga tahanan. Ngayon, sige po, meron na kaming schedule, pwede na po kami mag-schedule. Pastor, sino po magli-lead? Yun yung tanong yan, no? Sino po magli-lead? Of course, ang magli-lead una ay ikaw na nakakakilala sa Panginoon. Kung meron man sa iyong sambahayan na hindi pa po lahat nananampalataya, ito yung pagkakataon na pwede rin maging evangelistic na way ito para maigather ang iyong buong sambahayan na sama-sama kayo na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Now, ano ba itong home Bible study na ating gagawin? Bakit po ito mahalaga? What is a home Bible study? Alam naman natin ang home Bible study talaga. Kaya lang sa context na ito, home Bible study na kayo mismo ang maglilid sa buong tahanan. Kasi wala na ang Panginoon wala nang pupunta na Panginoon sa ating mga tahanan Di ba? Pero nasa atin ang Panginoon. Pinaghaharian na tayo ng Panginoon. So, God wants us to lead in His behalf. I-lead ang ating sambahayan para sa paglalim sa salita ng Panginoon. Kaya, paano natin ito magagawa? Now, una po ay, alamin muna natin, ano ba itong home Bible study? Okay, basahin nga po natin ng sabay-sabay. Sige po, pakibasa ng malakas. Yan po nakikita ko. Pagka ginawa po natin ito po ay isang epektibong pamamaraan ng tatlong bagay. Una, spiritual growth. Spiritual growth ng bawat isa. Pangalawa, church growth. At pangatlo, yung possibility na magkaroon po ng church planting. Dahil nasasanay tayo na mag-lead, ang lahat ay lumalago sa pananampalataya, lumalago ang leadership. Marami mga leaders ang pwedeng magamit ng Panginoon at marami mga areas na pwedeng masaturate natin na may mga able leaders para magbukas ng mga gawain. Then, natutupad natin yung pangako ng Panginoon na humayo kayo at gawing mga alagad ko ang lahat ng bansa. Now, ano po ang benefits ng pagkakaroon, pagtatatag, pagkoconduct ng home Bible study? Mga practical suggestion po ito, practical reasons kung bakit po mahalaga na isikapin natin na
i-pursue na magkaroon ng home Bible study sa ating mga sarili-sarili mga tahanan. Ang una pong benefit nito ay we can reach the whole family. Sa pamamagitan po ng home Bible study, yung mga sa inyong pamilya na meron na pong mga nananampalataya, isa or dalawa, at yung iba ay hindi pa, sa pamamagitan po ng sama-samang pag-aaral ng salita ng Panginoon, I believe kung paanong nabago yung kaisipan ni Maria dahil sa pakikinig sa aral ng Panginoon, at kung paanong nabago yung kaisipan ni Marta dahil sa turo ng Panginoon, hindi rin po imposible na yung ating mga mahal sa buhay ay maabot din natin sa Panginoon at sila din ay makakilala sa Panginoon. At ang mahalaga mga kapatid, kapag ang ating pamilya ay ating nadala sa Panginoon, ang ating pamilya ang bubuo ng isang malakas na iglesia. Ang isang pamilya na mayroong isang matatag na pananampalataya ay bubuo ng isang matatag na iglesia. Kaya ito po yung pwedeng mangyari kapag ipinurso natin ito at binigyan natin ng lugar na katulad ng kay Maria, pinili natin na magkaroon ng araw para makinig tayo sa paanan ng Panginoon. Tingnan niyo po ang kalagayan. May mga kabataan, may mga miyembro tayo sa praise. Okay, thank you. Halimbawa po, sa ating pamilya, di maiwasan na ang minsan yung kabataan, ang nananampalataya at yung magulang ay hindi. At itong kabataan na ito, kapag siya pa lang ang nananampalataya, of course, merong struggle sa kabataan ito kasi ang kalagayan niya ay bilang kabataan na nais niyang ipamuhay ang kanyang pananampalataya, pero dahil nasa kalagitnaan siya ng kanyang pamilya na hindi pa nauunawaan ang kanyang pananampalataya, so merong struggle. Ganon din naman, kapag halimbawa ang mananampalataya pa lang sa isang tahanan ay asawang babae, at hindi pa yung asawang lalaki, of course, alam natin na magkakaroon din po ng tension kasi magkaiba nga ng pananampalataya. Pagka nagbibihis na si asawang babae, dahil hindi kasama si asawang lalaki, ay pwedeng pagdudahan yung kanyang alis, o kaya naman ay, basta magkakaroon ng tension kasi nga hindi sila magkasama. So ano ang solusyon? Kailangan na para magkaunawaan sila, kailangan maging isa silang pananampalataya. Ganon din naman, kapag po ang mananampalataya ay minsan yung mga kids pa lang, kasi mas madali sa mga magulang na ang palapitin sa Panginoon ay yung mga maliliit na bata, pero hindi sila naglalaan ng oras para sa Panginoon. At yun ang medyo mas mahirap. Kaya nahihirapan ang isang bata o kaya kabataan. Kasi meron siyang pamantayang natututunan sa church, pero iba ang pamantayang ina-apply, pinapractice sa bahay. Kaya para maiwasan yung ganong tension, kailangan magkaroon ng iisang aral mula sa Panginoon. Kaya ang solusyon, magkaroon ng home Bible study. Pero siguro, again, ang tanong na naman, sino magli-lead? Ayan, pag-uusapan natin yan. Papunta tayo doon sa ganong kalagayan. Praise and
Kaya malaking bagay po para po masolve ganong suliranin na hindi lahat ay mananampalataya. So, ang ibig sabihin, kung ikaw ang mananampalataya sa inyong tahanan, ikaw man ay asawang lalaki, asawang babae, o ikaw ay kabataan sa inyong pamilya, meron kang igugol. Paano kung masisimulan na magkaroon ng home Bible study sa aming bahay? Bakit? Kasi ang goal mo, buong pamilya kami na makakilala sa Panginoon. So yun yung magiging burden mo, magiging desire mo. Pero yun ang maganda, kapag meron pong home Bible study, we can reach our whole family. Number 2, home Bible study provides an ideal learning environment. Dito po sa atin pong gagawin na home Bible study, kung natandaan niyo po, meron tayong ginawa doon sa ating mga pag-aaral, yung inductive Bible study. Yung sama-sama grupo na pag-aaral ng salita ng Panginoon, ito din po yung gagamitin natin dito sa atin pong home Bible study. Nang ibig sabihin, hindi ka dito para, ang isang leader dito ay hindi para talaga mag-lead na ikaw yung nangunguna, kundi ikaw lang ang magfa-facilitate, ikaw lang ang mag-lead ng mga leading questions, at yung mga sagot, ang buong grupo ang tulong-tulong na hahanap mula sa salita ng Panginoon. So ito po yung magiging setup ng home Bible study. Para bang bawat isa ay magkakaroon ng involvement, and later on, kapag kumbaga pwedeng mag-take turns in leading, in facilitating. Para hindi lang din ikaw, ituturo lang din natin paano itong gagawin. Kasi magkakaroon naman, mag-distribute ako mamaya ng pattern. Later on, pwede natin gawin ito para saan? Para sa learning experience ng bawat isa. At ito po ang makikita natin na kagandahan nito. Halimbawa ngayon, sa panahon ng preaching, totoo po na meron tayong natututunan kapag tayo po ay nakikinig. Pero ang problema po nito, maya-maya yung mga napakinggan nyo po ay nakalimutan na. Kasi totoo po yun. Yung ating napakinggan, mas may malaking tendency na agad natin itong makalimutan. Pero malaking kaibahan po kapag ikaw mismo ang nag-discover ng katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Dahil ikaw mismo ang nag-discover, hindi ito basta-basta mawawala. Hindi mo ito basta-basta makalimutan compared doon sa basta napakinggan mo lang. Ewan ko lang, minsan ang nangyayari talaga, mas madaling tandaan yung mga jokes kesa sa scriptures. Parang ganon, yung ating mind, parang, yun nga, kasi sabi ni Brother Obet, kailangan talaga ina-excite mo yung isang bagay, parang i-exaggerate mo para talagang matanim siyang mabuti, kasi ganon daw nagwo-work yung ating memory. Ang problema, yung memorization, yung pag-memorize natin ng mga verses, paano mong bibigyan niya ng exaggeration, ng excitement? Yun, maliban talaga na sadyain mo, nagawa niya ng paraan, talagang tatanim yung ating mga verses. Pero hindi. Minsan, pag nakakatuwa yung isang bagay na napakinggan natin, yun agad ang ilang araw na, ilang linggo na. Ano nga ba yung preaching? Basta natatandaan ko, ito yung joke eh. Yung joke ang natatandaan. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, nakalimutan na. Pero kapag ikaw ang nag-aral ng salita ng Panginoon, kahit konti lang yan, pero dahil ikaw ang nakadiscover, kahit papano natatanim yan sa isip mo. At yun yung mangyayari doon sa ating gagawing home Bible study. Everyone is discoverer. Bawat isa ay magdi-discover ng mga truths sa Bible. Hindi lamang yung nagtuturo, kundi bawat kasama doon sa bahay. Ang maganda din po kapag nangyari itong home Bible study, hindi lang ito ideal learning para po, hindi lang isang ideal learning environment, kundi ito rin ay isang magandang lugar para makakita din tayo ng mga feedback sa ating mga mahal sa buhay. Tayo mismo ang unang makakakita
kung ano yung feedback nila doon sa mga sa kanilang decision sa Panginoon. Halimbawa, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, malalaman natin kung ano na yung lagay ng kanilang puso sa pagsunod sa Panginoon. Kasi maliit lang yung grupo, pamilya lang eh. Kaya pwede tayong mag-share ng ating mga natututunan at sa pagbabahagi nila, magkakaroon tayo ng hint, mapapakinggan natin kung ano na yung kanilang kalagayan ng kanilang puso. Katulad na ba ni Maria na handa doon sa paananlagi ng Panginoon? O Marta pa din na, ay hindi, wala akong panahon dyan. Basta bahala kayo dyan, dito ako. O katulad na siya ni Maria na iniwanan muna yung lahat ng gawain. Teka muna, Bible study na. Kaya dito muna tayo sa Panginoon kasi di nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Kumbaga, makikita natin, tayo mismo ang makakakita ng mga pagbabago ng ating mga mahal sa buhay ayon sa kanilang responses na may kinalaman sa kanilang pananampalataya. Mabuti po ba yon? Tayo mismo makakita. At saka maganda nito, hindi sila mahihiya. Bakit? Kasi kapamilya natin eh. Pag may ibang tao, minsan medyo, aloof, medyo awkward pa. Pero kung sa pamilya, medyo may mababawasan yung hiya na yon. So yun po, magandang learning environment. Ito pong home Bible study. Number 3, home Bible study can be an effective tool for spiritual and church growth. At katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, ay pwede rin pong magamit for outreaches or even church planting. Bakit po pwedeng mangyari ito na magkakaroon po ng paglago sa pananampalataya, sa pagkakilala sa Panginoon at paglago din ng iglesia? Kasi mangyayari po dito, yung Bible reading habits ay lalago din. Kumbaga, hindi na tayo makukontento na ang alam lang natin ay laging John 3:16. Kasi pare-pareho na tayo mag-aaral. So, magsisikay talaga tayo. Ano pa yung gusto mo, Panginoon, na matutunan namin mula sa iyo, mula sa iyong salita. Kaya magsisik ka talaga. At magtuturuan sa buong sambahayan. So, ano po mangyayari? So, yung ating Bible reading habits, it will increase. Yung growth in prayers will be experienced. Makikita natin, kasi bahagi din po ng home Bible study is yung prayer. Kaya makikita din natin, ma-observe din natin yung growth doon sa prayer habits. Meron pong 3 mahalagang uri ng prayer. May mga levels ang prayer. Yung ask, seek, and knock actually ay iba't ibang level po ito. Yung ask ay pwede nating i-consider na parang yung katulad ng panalangin ng isang bata na hingi ng hingi, yun ang unang level ng prayer. Pero yung seek, ito yung sabi nga, humanap ka at ikaw makasusumpong. Ibig sabihin, meron ka ng effort na ginagawa bukod sa paghingi. Tapos yung knock, ito yung nakasarado, pero ginagamit mo yung mga pangako ng Panginoon para yung mga bagay na alam mong kayang buksan ng Panginoon sa pananampalataya, gagawin mo. So, may mga levels ng prayer. Yung unang level ay yung prayer na basic, yung petition, we asked. Pero meron ding intercessory prayers. Na ibig sabihin, kapag tayo ay marunong na mag-pray para sa pangangailangan ng iba, para sa kaligtasan ng iba, that's already an intercessory prayer. Di ba ang bata, ang nakikita lang lagi niya, yung kailangan niya, kaya hingi yan ng hingi para lang sa kanya. But as we grow, katulad nung kay Abraham, intercessory prayer yon. Anong sabi niya? Lord, kung meron po bang 50 doon sa Sodoma, gugunawin niyo po ba ang Sodom? Hindi. Alang-alang sa 50, hindi. So, Abraham was interceding in behalf of Sodom. Bakit? Nandun si Lot at ang kanyang kamag-anak. Kaya Lord, kung pupuksain mo sila, wag naman Lord, kawawa sila. So, intercessory yun. You are pleading for God on behalf of others. At yung pangatlo ay yung warfare. Spiritual warfare. Ito yung ina-advance mo.
alam mo yung katayuan mo, alam mo yung kapamahalaan mo, alam mo yung authority mo sa Panginoon, at ito yung ginagamit mo para sawayin ang kaaway, para hindi mangyari ang panggugulo ng kaaway sa pamilya mo, sa buhay mo, sa ministry, sa trabaho. Nagwa-warfare ka. So ito po yung iba't ibang uri ng prayer. At pwede pong maranasan natin ito dun sa home Bible study. Yung iba't ibang uri ng prayer na ito ay pwede nating ma-experience. Number 4, ano pa po yung benefit ng pagkakaroon ng home Bible study? Home Bible study can be a laboratory for leadership development. Ito, isa din pong magandang bunga ito. Nung dumating ang Panginoong Hesus, una, siya muna ang nagli-lead. Di ba? Pero ang sabi doon, kasama yung mga alagad. So nagmamatsyag yung mga alagad kung paano ginagawa ito ng Panginoon. At sa loob ng 3 taon na ministry ng Panginoon, sinabi niya, nagpaalam na siya sa mga alagad. Sabi niya, all authority has been given unto me. Yun ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28. Binigay na ang lahat ng kapamahalaan ng Diyos sa Kanya. Pero kailangan niya nang iwanan yung ministry sa mga sinanay niya. So ganun din po sa atin. When we do this sa ating pamilya, hindi natin napapansin na merong dinidevelop ang Panginoon na leadership abilities within us, within our family mismo. Kasi ito ay nagiging laboratory para sa leadership development. Pero kung hihintayin pa natin na may magpunta na ibang grupo sa bahay nyo para mag-lead ng Bible study, samantalang pwede na naman kayo, sumatetenga yung leadership development na yon. Kung kailan maging available yung leader na yon. And problema pa naman natin ngayon, talagang bago mabuo, kailangan muna mag-set up. O pwede ka mag-ganito, o sige pwede ako. Kaso hindi pwede si ganito So i-reset na lang natin ng ibang araw. Kaya kare-reset. 2020, 2030, dadating na ang Lord. Hindi na natin nagawa. Kasi nga, kailangan pa natin magbuo ng grupo para pumunta sa ibang grupo. Pero ito, immediate mismo sa ating pamilya at ikaw ang gagamitin ng Lord. Andyan po ba kayo? Pwede po bang mangyari kaya ito? Pwede. Kasi kasama natin ang Panginoon. The Spirit of the Lord is in us. Umalis na ang Panginoon, pero binigay niya na sa church ang kapamahalaan. Kaya kapag tayo ang nag-step up at pinangunahan natin ito, we are leading in behalf of the Lord. Number 5, at panghuli po, home Bible study can bring excitement for the church. In what way? Kasi ang mangyayari po nito, yung mga kakaibang karanasan na nararanasan po doon sa iba't ibang mga home Bible study. Halimbawa, syempre hindi naman po agad lahat yan. Pero meron sa inyo siguro, Pastor, talagang bago kami mag-gather, ilang dadalawa lang muna kami nung una. Pero Pastor, talagang dinulog namin sa panalangin para hipuin ng Panginoon yung aking mga mahal sa buhay na bitawan na rin nila yung kanilang ginagawa katulad ng ginawa ni Martha. yung maging Maria naman sila at maglaan ng oras sa Panginoon. So may kanya-kanya mga patotoo kung anong nangyayari. Actually, yun po naman ang ginagawa natin every, di ba, sa ating mga sharing, sa ating bio, yung mga experiences natin, sinishare natin sa yung mga pinagdadaanan natin. Kaya lang this time, ang context niya is yung ating tahanan mismo. Na doon sa ating mga tahanan, dahil ito yung mga na-experience natin, ako, Pastor, talagang nalaman ko yung aking pala talagang mahal sa buhay ay sagrado, sarado, ganyan. Pero alam niyo, sa prayer. Tapos pwede kayong humingi ng prayer sa ibang grupo. Sama niyo naman sa prayer yung aking kapamilya. Kasi sa ngayon, nagba-Bible study kami, ako at ang Panginoon. Pwede mangyari talaga yun. Yung nasa paanan ka lang di muna ng Panginoon at nakikinig, Lord. Paano kung madadala yung aking pamilya? Pero at least, you are now pleading for others. Nag-i-intercede ka na. Ikaw na mismo ang ginagamit ng Lord para hipuin yung mahal mo sa buhay. Dahil ikaw naman talaga ang gagamiting ilaw ng Panginoon sa iyong pamilya. Amen po ba?
So, yung mga karanasan na ito, it will bring excitement for the church. Habang ang bawat isa ay nagpapatotoo na yung mga hadlang ng kaaway ay napagtatagumpayan, ipinatotoo ng bawat isa yung ginagawa ng Panginoon. Sabihin siguro ng Bible study, ng ating testimony leader, siya na magpipigil. Sabi ko, 3 lang. Hindi, yung iba, hindi, meron. Kasi may excitement. Kasi kilos ng Panginoon eh. Amen po ba? Pero kung tayo ay katulad ni Martha, na hindi natin natutunan yung makinig sa paanan ng Panginoon, at ang natutunan natin ay gusto nating gawin yung gusto lang nating gawin para sa Panginoon, pero hindi tayo marunong makinig sa Panginoon, magko-complain tayo, haba-haba naman ang patotoo ni ganito, ni ganyan, ni ganyan. Ang makikita natin yung ginagawa ng iba. Pero kapag ang nakikita natin ay yung ginagawa ng Panginoon, excitement ang ibibigay nito sa bawat isa sa atin. Andyan po ba kayo? Palapakan po natin ang Panginoon. Kayang gawin niya ng Panginoon at gusto niyang gawin yan sa atin. Provided, ang tanong, are you ready to have a home Bible study? Handa po ba kayo? Magkakaroon po ng great excitement sa church sapagkat yung mga panalangin na itinaas sa Panginoon, yung mga obstacles na inilagay ng kaaway na napagtagumpayan, yung mga testimony to answered prayers, ito po yung magdadala ng kaluwalhatian sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin, ang bawat isa may kagalakan na ipinatotoo ang pagkilos ng buhay na Diyos sa pamamagitan ng home Bible study. Sa mismong tahanan mo, kumikilos ang Diyos. At nakikita ko po na pwede po ito. Kaya nga po mamaya, magkakaroon tayo ng maliit na workshop. Paano po natin itong gagawin? Nung nakaraan po, ay nagkaroon po tayo ng paraan ng paghahanda para sa devotion. May nakagawa ba ng assignment? Alam ko, may assignment tayo, ano? Ayan, salamat po. Mamaya, isasubmit po yun. Pero this time, dahil nga po ito ay home Bible study, kumbaga meron tayong option sa pagtuturo, pwedeng gamitin yung devotion type, or etong gagawin natin mamayang hapon. Pero halos the same lang yung format. Pero sasabihin ko po sa inyo, anyone can lead by using this simple pattern na ituturo sa atin ng Panginoon. Kaya mamaya po, sa atin pong bahagi ng Family Day, meron tayong workshop on doing these several steps para po makapag-lead ng home Bible study. At ang ginagamit ng Panginoon, hindi iba. Ikaw mismo ang gagamitin ng Panginoon sa iyong tahanan. Amen po ba? Now, ano po, bilang pagtatapos, ano po di ba, marami po mga benepisyo, marami pa pong iba. Pero gusto ko pong makita natin ang pinakamahalagang benepisyo kapag ang salita ng Panginoon ay pinapasok natin sa ating mga tahanan. Dito po ako magtatapos sa 2 Samuel chapter 6, verse 11. Nagkaroon po ng pagkakataon na yung Ark of the Covenant, yung arko, yung kabanantipan, na ito po ay nagre-represent ng presensya ng Diyos. Kaya ang mga Israelita po, gustong-gusto nila na ang arko o yung kabanantipan ay nasa kanilang kalagitnaan. Sapagkat kung nasaan ang presensya ng Diyos, of course, nandoon ang pagpapala. Amen po ba? Kaya lang dumating yung time na itong kabanantipan na ito ay naagaw po ng mga kalaban, ng mga Filisteo. At itong mga Filisteo na ito, nung napunta sa kanila yung kabanantipan, nagkaroon po ng salot sa kanila. Kaya ayaw nila ng kabanantipan. Pero si David po, gustong-gusto niya ng kabanantipan. Kaya nung malaman niya na nandun sa isang lugar yung kabanantipan, pinakuha niya ngayon. At nung ipinakuha niya ito, kinuha po ng hindi nararapat. Ang problema, ang kumuha po ay hindi mga Levita, tas isinakay pa sa isang karwahe na dapat po ang kabanantipan, ayon sa instruction ni Moses, na galing po sa Diyos, pagbubuhatin yung kabanantipan, dapat po yan ay mayroong mahabang kahoy na bubuhatin siya sa balikat at nandun sa gitna yung kabanantipan, binubuhat ng 4 na tao magkabila. Kaya alam niyo yung kwento ni Usa,
Di ba? Nung ang sabi, natapilok na po yung baka na nagdadala ng Kaban ng Tipan dahil inilagay po nila ito sa karwahe. Nung tataob na po yung Kaban ng Tipan, hinawakan ni Usa. Nung hinawakan niya po ito, namatay siya. So dahil po doon, natakot po ang mga Israelita, lalo na si David. Sabi niya, paano ko ngayon dadalhin ang Kaban ng Tipan? Pag binasa niyo yung verse 10, yun yung worry ni David. Alam ko ang Kaban ng Tipan ay pagpapala. Pero kung ganito ang mangyayari, baka maubos yung aking mga tauhan, namamatay pag hinawakan. So ang nangyari po sa verse 11, nasabi po, dinala po ang Kaban ng Tipan saan? 2 Samuel chapter 6 verse 11, dinala po ang Kaban ng Tipan sa bahay ni Obed-Edom. At ang sabi po ng verse 11, nanatili roong 3 buwan ang kaban at pinagpala ng Diyos si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. Babasahin ko sa Ingles. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for 3 months. And the Lord blessed him and his entire household. Wow! Dahil pinapasok nila ang presensya ng Diyos sa kanyang tahanan, ang sabi, for the last 3 months na nag-stay doon yung Kaban ng Tipan, pinagpala ng Diyos si Obed-Edom maging ang kanyang buong sambahayan. Gusto po ba natin na pumasok ang pagpapala sa ating mga tahanan? Yes, of course, gusto natin. Pero meron tayong kailangang papasukin din. We have to allow the Word of God dwell in our midst. Katulad po ng ginawa ni Maria sa kanilang tahanan, ni Martha sa kanilang tahanan. They allowed the Lord Jesus para maghari, magturo sa kanilang kalagitnaan. At napakaganda ng pangako. Ang sabi, nung nanatili ang Kaban ng Tipan ng 3 buwan sa bahay ni Obed-Edom, siya at ang kanyang buong sambahayan pinagpala ng Diyos. At alam nyo, dahil nalaman ito ni David, pinakuha niya na uli yung Kaban ng Tipan, pero this time, tamang pagbubuhat na. Kaya hanggang 3 buwan lang yung pagpapala nung Kaban ng Tipan. Sabi ni David, huwag mo suluhin. Buong Israel ang dapat pagpalain. Kaya pinakuha niya na. Bakit? Ang Kaban ng Tipan ay presensya ng Diyos, hindi lamang para kay Obed-Edom. Ang Kaban ng Tipan ay presensya ng Diyos para sa buong Israel. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa tahanan ni Martha at ni Maria. Ang salita ng Diyos ay para sa tahanan ng bawat isa sa atin. At ang salita ng Diyos, kapag pinapasok natin sa ating tahanan, the Lord will bless our household. Palapakan po natin ang Lord. Kaya napakahalaga po na bigyan natin ng lugar ito. Maaaring sa una parang mahirap, but I believe ang kapalit nito ay pagpapala. Kaya kailangan bigyan natin ito ng lugar sa ating mga buhay. Kaya ang tanong, are you ready para gawin po ito sa ating mga tahanan? Amen? Mamaya naman po may workshop kaya mag-aaral tayo, magtanungan tayo. Pero papapasukin natin ang salita ng Diyos sa ating mga tahanan. At pag pinapasok natin ang salita ng Diyos sa ating mga tahanan, pinapapasok natin ang pagpapala ng Diyos sa ating buong sambahayan. Handa po ba kayo doon? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Amen. Let's go to God in prayer. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We are excited, O God, sa gagawin mo, Panginoon, sa panibagong hakbang na ito ng aming pananampalataya. Lord, inihanda mo kami para po doon sa prayer and fasting. Marami po sa amin, hindi po namin ito normally ginagawa. But because we want your presence, Lord God, your love, your mercy and grace, makilala ka pa namin, Panginoon. Kaya dinidenay namin, Lord God, ang mga gawa ng laman at inihahanda namin ang Espiritu. Ibinubukas namin ang aming puso, ang aming isip sa pamamagitan ng aming pananampalataya upang makapangusap ka ng mabuti sa amin na walang anumang hadlang, walang obstructions. Kaya naman, O Diyos, ihanda mo kami sa panibagong hakbangin na ito na gagawin po namin para po makapasok ang iyong presensya, Lord God, sa aming buong pamilya.
kung paano pinagpala mo ang tahanan ni Obed-Edom sapagkat inalaw niya na ang presence mo, Panginoon, ay manatili sa kanyang tahanan. Father God, yun din po yung aming desire, Lord, that its families of Jewels FM, Lord God, hindi lamang iilan, kundi Panginoon, bawat pamilya ng Jewels FM, Lord God, nararanasan, Panginoon, yung mga pangako mong pagpapala because of your presence in our midst. At ito'y mangyayari, O Diyos, kapag binuksan namin ang aming mga tahanan, pinangunahan namin ang aming pamilya sa pag-aaral ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita at ikaw, Panginoon, ay iisa. At ang iyong salita ay makapangyarihan. Because of your word, everything was created from out of nothing. Kaya gusto ko namin makilala sa iyong salita, Lord God. Ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Upang sa ganon, O Diyos, makita namin ang iyong mga buhay na pagpapala sa iyong mga anak na lubos na nagtitiwala at umaasa sa iyo. Nais din po namin na matagpuan ang aming mga sarili na katulad ni Maria, O Diyos, nandoon sa paanan mo, naghihintay ng iyong gabay, naghihintay ng iyong turo, nakikinig sa iyong tinig upang ang aming gagawin ay ayon doon sa iyong pangunguna, O Diyos, sa aming mga buhay. Kaya Lord, we are excited once again sa gagawin mong ito, sa panibagong hakbang na gagawin po namin bilang isang iglesia. Dalangin ko po, Panginoon, dalangin po namin sa iyo, O Diyos. Anumang mga obstacles ang ma-encounter namin sa pagsisimula namin gawin ito sa aming mga pamilya, lalong-lalo na, Lord, yung mga pagtatama ng mga schedules. Alam namin dahil nga po sa busyness, dahil sa iba't ibang schedule ng aming mga kapamilya, halos hindi magtama yung aming mga schedules. Ito ay unang-una po namin itinataas sa iyo. Give us a day, O God, na lahat kami, Panginoon, magiging katulad ni Maria sa iyong paanan. Binitawan ang lahat na anumang aming mga ginagawa. Just to hear from you. Just to experience your moving in our lives. At dadalhin po namin sa iyo ang iba't ibang uri ng pananalangin, kasama na ang pag-intercede, kasama na ang warfare para sa aming family, even sa iba pang mga bagay, O Diyos. Alam namin, bagong karanasang espiritual ang ipaparanas mo sa amin. Kaya we are excited, Lord God, na marinig ang iba't ibang mga pagkilos mo, Panginoon, sa iba't ibang mga pamilya na magko-conduct ng home Bible study sa kanilang mga tahanan. And we pray, O God, that through this, hindi lamang mga sarili-sarili mga tahanan ng pangungunahan ng iyong mga anak para mag-lead. Lord, I pray that you would raise up leaders. Gagawin mo po, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon, ng pag-aaralan na magiging laboratory for leadership development ng iglesyang ito. Sapagkat, Panginoon, malapit ka nang dumating at marami pa pong mga aanihin, hinog na ang aanihin. Lord, mabubulok na ang mga aanihin kung walang gagapas sa mga hinog na aanihin. Gamitin mo po kami bilang mga ani, O God. Ihanda mo ang bawat isa, and I pray, O God, for your Spirit, Lord, as you have promised, you will pour your Spirit in the last days. Maging ang mga bata, Panginoon, gagamitin mo na makapangyarihan. Bawat isa na nagnanais magpagamit sa iyo, walang edad na makakahadlang. Ang sino man na gagamitin mo, kapag ka pinuspos ng iyong Espiritu, ang lahat ay mayroong magagawa dahil ikaw ang magbibigay ng kakayahan. Kaya salamat, O Diyos, excited po kami sa gagawin mo, Panginoon, sa aming iglesia na may kinalaman po
sa paglago ng aming buhay pananampalataya, sa paglago ng aming iglesia at patuloy pang pagbubukas ng iba pang mga gawain sa iba pang mga lugar. Lahat po ng ito, inaangkin namin na mangyayari dahil ito ang kalooban mo. Tinataas po namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Hallelujah.